na mag-umpisa, sige. 5 minutes, 5 minutes. Dali ah. Sige bro, pwede na. 6:45. Okay. Para malagyan ng 1, 2, 3, go! So, palastasan lang. Pagpapakilala ko isa akong INC. Umpisa natin. Para sa akin, si Kristo ba ay Diyos? Alam naman natin hindi. Sa amin, si Kristo Panginoon. At si Kristo ba para sa akin ay manlilika o kasama ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay? Yan ang ating pinakapaksa Malinaw sa Biblia, itinuro ng banal na kasunatan kung sino yung tunay na Diyos at tinuring yun na inalumikha ng lahat ng mga bagay. Ang sagot ko dyan, ayon sa Biblia, walang iba kundi ang Ama. Sabi sa Isaiah 44:24, ito ang sinasabi ng Panginoon na inyong tagapagligtas na lumikha sa inyo. Ako ang Panginoon, lumikha ng lahat ng bagay. Ako lang mag-isa ang nagtatag ng langit at ako lang din ang lumikha ng mundo. Base sa aking mga pagre-research sa mga kuya ko, tinanong ko na rin to sa mga TR, sino tong Panginoon na tinutukoy rito? Walang iba kundi ang Ama. Kaya kung iisipin natin, mga kaibigan, kung si Kristo kasama sa paglikha ng lahat ng mga bagay, bakit ang banggit sa Propeta Isaiah 44:24, ako lang mag-isa ang naglatag ng langit at ako lang din ang lumikha ng mundo. Pag sinabi natin naglatag ng langit, kasama anghel dyan, nilikha ng Diyos yun. Kung sasabihin natin kasama si Kristo doon, lalabas si Kristo, nilikha din niya ang langit, ang anghel. Hinahanapin ko sa Biblia yun. Kasama ba sa paglikha ang Kristo? Maging ang anghel, kasama din ba? Kung sasabihin kasi natin, kasama ng Diyos si Kristo, before lalangin ang lahat ng mga bagay, hanapin din natin sa Biblia, paano nilalang din ni Kristo o kasama rin ba si Kristo sa paglalang ng anghel? Ganun nalalabas Kaya dito ko tumutok, Brother Mario, sa Isaiah 44:24, ang sabi talaga, ito ang sinabi ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon, na inyong tagapagligtas. Wala naman sigurong tututol na ang Diyos ng yung Ama ni Kristo tagapagligtas. Lalo na ang Panginoong Jesucristo, ginawa rin tagapagligtas. Lucas 2:11, hindi ako nagkakamali. Sabi ron, ipinanganak yung bata, nasa inyo doon sa bayan ni na siya yung Kristo, Panginoon, yun. Si Kristo tinutukoy doon. Pero dito talaga malinaw Isaiah 44:24, ang sabi, ako lang mag-isa ang naglatag ng langit at ako lang din ang lumikha ng mundo. Kaya kung kasama si Kristo dyan, base yan sa paliwanag ng ating MCGI. Kaya marami pang talata na magpapatunay kung si Kristo ba. Paano yan, Kuya Warrior? May nababasa sa John 1:3-10. Ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya. Ang salimbotay ginawa sa pamamagitan niya. Totoo yun. Nababasa. Mayroon din sa Hebreo 2:10 na ang sabi doon, at sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bagay. Totoo rin yun. Pero hindi sinasabi doon, kasama siya sa paglalang. Yun. Sa ibang pagkakataon, pinatunayan din ni Apostol Pablo na ang lahat ng mga bagay, iyan ay inuukol sa kanya. Ano katunayan ukol sa kanya? Colosas 1:16. Sapagkat sa kanyang nilalang ang lahat ng mga bagay. Pag sinabing sa kanya nilalang, hindi siya kasama. Kasi nasabi, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng bagay. Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na ang mga bagay na nakikita ng mga bagay na di nakikita, maging luklukan o pagkasakop o pamunuan o mga kapangyarihan, lahat, ito na, lahat ng mga bagay nilalang ay sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya kasama. May pinag-ukulang lang pala sa kanya, ang Ama.
Yun ang banggit eh. Kolosas 1:16. Okay na, bro. Lahat Type ng na. bagay na nilalang ay sa pamamagitan niya, ukol sa kanya. Yun, thank you bro. Okay, bro. Bro Larry. Dapat napapalaki yan eh. Kausap ko si Kuya Mario. Ano ba? Ano lang to, talakayan, discussion lang. Hindi naman to debate na. Ano. Ano ba, bro Larry? Oo, nandito. Oo. Hindi mo sila mapalakihan? Pwede, hindi mo kasi sinabi. Kalimutan ko eh. Maglalagay nga sana ako ng talata. Meron ako dito Bible show. Di mamaya na lang sa Sige, dalawang next meeting na namin. namin. Bro Mario. Ikaw na bro. Bro Mario? Tatig ba tayo ni Bro Mario? Natulog na. Pagod. Bro Mario! Okay bro, okay, umihi lang ako eh. Ano? Okay ba yung internet mo? Yung net mo? Okay. Rinig ba ako bro? Rinig ako? Magsalita ka lang, parang napupupo. Hello, rinig ako? Bro Makulit, Rinig ako bro, naririnig ba ako? Okay ba yung signal ko? Medyo putol-putol ka bro. Putol-putol yung signal Hello. mo. Putol-putol? Hanap ka ng ng... Ano ka ng signal mo bro? Pwesto, yung pwesto. Sabi sa baba, pang antichrist yung ganyang isip. Hindi naman, Hello. nakalagay. Yan bro, okay na bro? Rinig ako o putol-putol? Okay. Yeah, dinig. Sige. Okay, go. Sabihin Bro niyo pag Mario. putol-putol kasi baka pangit yung payag ko ba? Hindi maintindihan. Sige. Sabihan niyo Sige, ako bro. kung nagpuputol-putol. Okay, sabi niyo Okay, kanina, mga kapatid, ang topic po namin ngayon pala, bago ko magsalita, ang topic namin ay kung si Kristo ba ay kasama ng Diyos sa paglalang. Yan ang topic namin. Ang kapatid na warrior hindi naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay kasama ng Ama nung lalangin niya ang lahat ng mga bagay. Ngayon, ang ginamit niyang talata, yung Isaya ng 44 ng 24. Sabi kasi diyan, naglaglag ang Panginoon mag-isa ng langit at naglatag ng lupa. Sabi ng talata sa aklat ni Isaya 44:24, mag-isang nagladlad ang Panginoon ng langit at naglatag ng lupa. Ngayon mga kapatid, sa Biblia kasi mga kapatid, hindi porket sinabing mag-isa ang Panginoon, literal siyang mag-isa. Kasi ang katunayan nga, na nung nilalalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay, yung sanlibutan at ang lahat ng narito, meron siyang kasama. Ganito ang ating mababasa sa Henesis ng 1:2. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Nung ilalalang pala ng Diyos yung sanlibutan, meron siyang kasama. Yung Espiritu sumasa ibabaw ng tubig. Ngayon, kung may kasama ang Diyos, sabi naman sa aklat ni Isaya, kontra dito, sasabihin ng kapatid na warrior. Dahil mag-isa siyang nagdadlad ng langit at ng lupa. Mag-isa siya. Alam mo kapatid, yung kasing Espiritu, pati yung anak, hindi kasi itinuturing ng Diyos yun na iba eh. Kaisa kasi yun ng Ama. Kaya nga sabi sa 1 Gs ng 30, ako at ang Ama ay iisa, sabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya tinuturing ng Ama na naiiba sa Kanya. Ganoon din ang Espiritu. Kaya alam ni Isaya na sinasabi niya, nagladlad na mag-isa ang Panginoon ng langit at ng lupa. Siya ang naglatag mag-isa. Pero hindi ibig sabihin nun absolute one. Meron siyang kasama. Ang katunayan na meron siyang kasama, ganito ang ating mababasa sa awit ng 104 verse 30. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangaglalalang at iyong binabago ang balat ng lupa. Meron palang sinusugo ang Diyos na espiritu eh. Sila'y naglalalang, binabago nun yung balat ng lupa. Kaya nga, lahat ng mga bagay nung lalangin, merong kasama ang Diyos. Pero hindi tinuturing ng Diyos na iba yung kanyang kasama kasi sa Diyos kasi kapatid, kaisa niya yun eh. Kaya nga sabi ni Kristo, ulitin natin, ako at ang Ama ay iisa. Kasi sabi ng Biblia, hindi malilikha ang lahat ng mga bagay kung wala si Kristo. Ganito ang sabi sa 1:1-3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa
ay hindi ginawa kung wala siya. Lahat pala ng mga bagay, ginawa yun sa pamamagitan niya eh. Hindi magagawa ang lahat ng mga bagay kung wala siya. O malinaw yon. Sabi ng kapatid na warrior, sabi niya kaganina, doon sa Colossus daw ng 1 ng 16, nilalang daw ang lahat ukol kay Kristo, ibig sabihin hindi na siya kasama. Kasi nilalang sa kanya, ukol sa kanya ang lahat ng mga bagay, ibig sabihin hindi na siya kasama nung lalangin. Sabi naman ng 1 ng 1:3, hindi malilika ang lahat ng mga bagay kung wala siya. At ayon din sa Colossus ng binasa mo, ng 1:16 hanggang 17, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, mga bagay na nakikita, mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan pala niya nilalang ang lahat ng mga bagay eh. Sabi ng kapatid na warrior, hindi siya kasama nung nilalang daw. Dito mababasa verbatim, sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay. Kaya nga sa Biblia, sa 1 Korinto 1:24, ngunit sa mga tinawag maging mga Hudyo man o Griego, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi kasi malilika ang lahat ng mga bagay kung wala yung kapangyarihan, kung wala yung karunungan. Si Kristo yun eh, sabi ni Apostol Pablo. Kung wala si Kristo, hindi malalalang ang lahat ng mga bagay, ayon din kay Apostol 1 sa 1 ng 1:3. Kaya sabi rin sa Hebreo 1:2, sa pamamagitan niya'y ginawa ang sanlibutan. Sa pamamagitan yun ni Kristo ng anak. Nababasa yung ginawa ang sanlibutan. Kaya nga, siya ang ilaw, sabi ni Apostol 1 na pumaparito eh. Pero hindi siya kinilala ng sariling kanya. Sa 1 ng 1:10. Kaya sa Biblia, pag sinabing ang Diyos ang Panginoon ay nagladlad ng mag-isa ng lahat ng mga bagay ng langit at ng lupa, hindi naman ibig sabihin nun literal siyang mag-isa eh. Kasi sa Biblia, kapatid, hindi mo pwedeng ikumpara yung pag-iisip ng tao na kapareha ng pag-iisip ng Diyos. Isaiah 55:9. Sa tao kasi, pag bumilang, pag nakarinig ng isa, talagang absolute one, isa yon. Hindi naman tao ang bibilang, kapatid eh. Merong pahayag sa Espiritu, 1 Korinto 2:10. Sa Diyos, iba ang pagbilang ng Diyos, kapatid. Hindi niya tinuturing na iba yung kanyang anak, pati yung Espiritu. Kasi nga, kaisa yun ng Diyos eh. Kaya nung nilalalang ang lahat ng mga bagay, sabi dun sa Henesis ng 1:2, yung Espiritu ng Diyos, sumasa ibabaw ng tubig. May tanungan ba kayo? Meron. Meron. Ano yun, ilang question sa bawat isa? 2 minutes. Hindi. Bigyan nila sila, wala na lang oras, ano lang sila, tig-3 tanong. Okay na ba yun? Sige. Sino maunang tatanungin? Kaya ako magtatanong ko kay Kuya Mario, Okay, 3 lang. doon sa nakasulat, doon sa yan. Doon sa Colossus 1:6, ano pagkakaintindi mo doon sa sinabing pinag-ukulan sa kanya? Lahat ng mga bagay na nilalang. Ang pagkakaintindi ko diyan, kapatid, sabi kasi letra por letra mababasa, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Nilalang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. At tama yan, sabi sa 1 ng 1:3, hindi malilikha ang lahat ng mga bagay kung wala siya. Ibig sabihin, nandoon siya nung lalangin ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, tama yung Biblia, before likhain ng mga bagay, nakaukol para sa kanya. Tama? Sangayon ka doon. Hindi. Kasama siya nung lalangin, kapatid. Hindi ako sang-ayon doon. Hindi nga malilikha ang lahat ng mga bagay kung wala siya eh. Sa 1:1:3, letra por letra nababasa. At sabi sa 1 ng 1:16, sa Colossus ng 1:16, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Huwag ka pumunta dun sa salitang ukol sa kanya, maliligaw ka dun eh. Doon lang sa salitang lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Kasi nga siya ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos ayon sa 1 Korinto 1:24.
kasi sabi din sa Colossus 1:20, ito premise ko, bakit sinabi rito, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin ang lahat ng mga bagay. Yun ang dahilan eh. Kaya yun pala ang ibig sabihin. Hindi, Pakita ko sa'yo, pakipakita ko sa'yo. Palakayin nga ako kuya, ano? Yun nakalagay eh, bro. Ano? Pakilakihan niya ako kuya. Tanong. Yun, pwede yung pakalagay. Ito nakalagay dito bro. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay. Kaya, tanong natin, kung kasama si Kristo dyan, paano masusunod ang bagay na to? Kasi yun ang layunin pala eh. Kaya sa ayun nakalagay. Ang layunin, para sa pamamagitan ng Kristo, pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng bagay. Kasamang dyan, yung hindi siya kasama dyan. Kasi paano mangyayari yan? Paano masusunod dyan? Kaya, anong masasabi mo dyan sa talatang yan? Sa akin bro, nagsimula yan sa 19. Sapagkat minagaling ng Ama ang buong kapuspusan ay mananahan sa Kanya. Diyan kasi sa talatang binabasa mo, lumagpas ka na doon sa 17. Oo, nagbabago na yung topic diyan, kapatid. Ang topic na yan, tumutukoy na sa pagkakasundo. Doon naman sa 17, ang topic doon, nilalang sa Kanya ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. Magkaiba kasi yan, kapatid. Nagbabago kasi yung mga salita habang humahaba ang pagsasalita. Oo. Patungkol yan sa pagkakasundo, kapatid eh. Oo. Sa pamamagitan niya ay pagkakasunduin sa Kanya. Kailan yan? Kailan magaganap yan? Alam mo ba kung saan niya magaganap? Ano nakasulat yan? Nabasa mo na ba kung saan yan ipagkakasunduin ng lahat ng bro, mga bagay nabasa kanya? ko. Yan, magaganap yan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pagkakasunduin ng tao at ang Diyos. Kasi nga ang tao nahiwalay sa kasalanan eh. Isaiah 59:2. Kaya nga dyan sa binabasa mo sa Colossus ng 1:20, sabi diyan, sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus, sa pamamagitan niya. O kasi nga, binayaran ni Kristo yung kasalanan ng sanlibutan eh. Kaya sa pamamagitan niya, magkakaroon ng kaligtasan ang tao. Pero hindi yan ang topic natin. Doon sa Colossus ng 1:17, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, nandoon siya. Kasi nga, sabi sa 1:13, hindi malilikha ang lahat ng mga bagay kung wala siya. Kasi nga, siya ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Unang Korinto 1:24. Last na tanong bro, kung kasama siya sa lumikha sa lahat ng bagay, paano niya pakikipagkasunduin ng lahat ng mga bagay sa kanya? Paano yun? Hindi ko maintindihan. Kasi nakalagay, may mababasa kasi sa unang Timoteo, ano ba rito? Unang Timoteo 2:5, ang sabi rito, ayan o, ngunit, unang Timoteo 2:5 pala to. Ang sabi, 2:5, eto sabi, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao at taong si Kristo Jesus. Parang pinaano rito ng Biblia. Ito kasi, yung salitang parang yan. Pinakilala lang ito si Jesus sa ating para maging tagapamagitan. Paano yun, di ba kuya? Parang... Yan kapatid, ganito sagot ko dyan. Yan kasi kuya, binabasa mo na yan kapatid. Panahon na yan ng paano yan? sasagot ako. Yan kasing binabasa mo na yan kapatid. Panahon na yan ng pagkakatawang tao eh. Kaya meron ng tagapamagitan kasi nga nagkatawang tao nga kapatid. Kaya nagkaroon ng tagapamagitan. Ang katunayan, ituloy mo sa 6 eh. Sabi diyan, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na pagpapatotoong mahayag sa sariling kapanahunan. O kasi nga, ang Panginoong Jesucristo, ayon sa 1:38, sabi niya, pumarito ako sa sanlibutan, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban. Kung babasahin mo talata sa 1:38, ang ginamit, sapagkat bumaba ako mula sa langit. Kasi nga nagkatawang tao yung kapatid eh. Kaya nagkaroon ng tagapamagitan. Last bro, paano mo ipapaliwanag bro
Sapagkat sa ganito ang sabi ng Panginoon, na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo. Dapat binanggit dito, sapagkat ganitong sabi ng Panginoon, na lumikha ng langit, na sila, na Diyos. Dapat ganun. Nakalagay, na siyang, isa lang. Oo, kasi kaisa, Siyang Diyos kasi na ganito yun eh, nag-anyo kapatid. sa lupa. Kasi ganito yung kapatid eh. Yung anak kasi, pati yung espiritu, hindi naman nga tinuturing ng Diyos na iba yun eh. Kaisa niya kasi yung kapatid. Si Kristo nga may sabi, paniniwalaan lang natin siya eh. Ayaw siyang paniwalaan ng mga Pariseo. Sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Kasi nga si Kristo, nagmula yun sa Ama eh, sa sinapupunan ng Ama. 1:18. At sabi naman sa Maika ng 5:2, mula sa iyo, Bethlehem Ephrata, ay lalabas sa akin. Lalabas kasi sa Diyos yun eh, na ang kanyang pinanggalingan ay mula pa ng una, mula ng walang hanggan. Yung lalabas pala na galing sa Diyos, yung kanyang pinanggalingan, mula ng una, mula ng walang hanggan. Nung pag kinuha mo kasi yung salitang mula pa ng una, ibig sabihin nun, hindi pa nalilikha ang lahat ng mga bagay dun. Lalabas yun sa Diyos, mula ng una, mula ng walang hanggan, Maika ng 5:2. Ibig sabihin, yung lalabas sa Diyos, hindi pa nililikha ang lahat ng mga bagay, kasama na yun ng Diyos. Kaisa niya yun eh. Kaya tama si Kristo. Ako at ang Ama ay iisa. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Kaisa kasi siya. Galing sa Ama. Lumabas siya sa Ama. At nandoon siya sa sinapupunan ng Ama nung una pang panahon. Siya ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Okay, tutuloy mo yan, Beritos Le. Bro, napuputol ba ako? Ako ang Panginoon. At wala nang iba. Napuputol ba ako? Hindi naman. Loud and clear, bro. Okay. Oh. Hindi naman. Okay. Bro, paano to bro, yung sabi rito, kasi parang quote yun ni Isaias, kasana magagalit, kasi malino yung sabi ni Isaias, ng Panginoon, lumikha ng langit yung Diyos na nag-anyo ng lupa. Dito, ako, iba, pagdating sa 22 bro, ang sabi sa 22, kayo'y magsitingin, akin kayo'y mga galalas, lahat ng tagawakas na lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Parang Ito yan kapatid, kontra sasagot yung ako. paliwanag mo dun sa sinasabi ni Isaias. Hindi, ito sasagot ako. Sa 1 kasi sabi kasi doon ng Panginoon, ako mag-isa, kasi kapatid ganito eh. Yung pagbibilang kasi ng tao, pag sinabing mag-isa, literal yun na mag-isa. O kung titignan mo lang yung Henesis, ng 1:2, habang nilalalang ang sanlibutan, merong espiritu na sumasa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisang literal. Kaya nga kapatid, sinasabi ko sa iyo, iba ang pag-iisip ng tao, hindi ka parehas ng pag-iisip ng Diyos. Kaya ganito yan kapatid eh. Sabi ng Biblia, sinusugo niya ang kanyang espiritu, sila'y naglalalang, iyong binabago ang balat ng lupa. Kaya yung Diyos kasi, may kasamang espiritu yun eh. At yung espiritu, may kakayahan yung maglalang. Binabago nga yung balat ng lupa ng espiritu eh. Kaya yung Diyos, meron siyang kaisa, hindi absolute one. Kasi ganito kapatid eh, paano ko ba iaano sa iyo? Nung magkatawan tao kasi ang Panginoon, binigyan siya ng sariling buhay. 1:5 ng 26, sabi diyan, sapagkat kung paano ang Ama ay may sariling buhay, ganoon din niya pinagkalooban ang anak na magkaroon sa kanya ng sarili niyang buhay. Nung magkatawang tao, ang Panginoon, nagkaroon siya ng sariling buhay. Pero nung hindi pa siya nagkakatawang tao, kaisa yun ng Ama eh. Kaya nga sabi ni Kristo 1:30, ako at ang Ama ay iisa. Kaya kung magsalita ang Ama, sa Isaya ng 44 ng 24, kung magsalita, nagladlad ng langit mag-isa, pati ng lupa, hindi niya kasi tinuturing na iba yung anak. Kaisa niya yun galing yun sa sinapupunan ng Ama. 1:18. Hindi yun iba sa Ama. Hindi niya tinuturing iba. Thank you bro.
Okay na ako doon, bro. Bro, okay na, warrior. Okay na po, thank you. Okay, ano, tapos na ba ang ano? Hindi, baka may tanong pa siya. Baka may Okay tanong na ba pa yung siya. bro, Mario? Hindi, baka may itatanong pa siya. May tanong ka ba raw? May tanong ka pa. Pang-pito tanong. Kala ko tatlo lang eh. Sige lang, para Sige lang, natin bro, kumanong ka, magbago bro. yung isip ni Bro Warrior. Kaso kuya, yung sinabi mo kayo na pala doon sa karunungan, narinig ko na rin sa mga TR na yung karunungan doon na tinutukoy, babae yun eh. Ito tanong natin, kung si Kristo yung karunungan, tatanggapin mong babae si Kristo. Hindi ganon. Mali yun. Doon sa kawikaan ng 7 ng 4, ituring mo ang karunungan na kapatid mong babae. Hindi naman ibig sabihin babae yung karunungan eh. Ituturing mo lang yung karunungan, sabi ng Biblia, na kapareho ng kapatid mong babae. Kasi yung babae kasi, Brad Warrior, iniingatan yan eh pag may kapatid kang babae. Hindi ka naman papayag na yung kapatid mong babae, babastusin ng iba, wawalang yain ng iba, lolokohin ng iba. Kaya ang babae, ginawang halimbawa ng Diyos na ituring mo ang iyong karunungan, ituring mo ang karunungan na parang kapatid mong babae. Yung kasi ang mababasa eh, kawikaan ng 7 ng 4. Kaya mali yun eh. Nasasabihin yung karunungan babae. Paano to bro? At yung bata lumakas at napuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Okay, kasi kapatid nga, nagkatawang tao. Para sa'yo, sino yan? Kasi nga kapatid, no? Nagkatawang tao eh. Kaya nga sabi sa aklat ni Mateo, nagdadalang tao si Maria. Kasi nga nagkatawang tao yun eh. Pero yung nasa loob Ito nun... bro, sino to? Para sa'yo bro. Sino to bro? Sino to bro? Sino tong karunungan na tinutukoy dito bro? Naman natin bro, ano, si Bro Mario. Okay. Namatay yung ilaw Sino ko. to bro? Yung karunungan na at lumaki ang bata at lumakas at napuspos ng karunungan. Kaya nga, tama yan eh. Biyaya ng Tingnan mo Diyos. kapatid Sino ha. to, bro? Tingnan mo ha. Yan, ang Panginoong Hesus ang tinutukoy dyan eh. Lumaki ang bata at lumalakas at nagpuspos ng karunungan. Kasi nga, nung nagkatawang tao siya, karunungan na siya eh. Ng Diyos eh, kapangyarihan sa ng Diyos. Kaya nga nagpapagaling ng mga pilay, bumubuhay ng patay, yung mga bulag napapadilat niya. Tapos sabi dyan ng Biblia, nagpuspos ng karunungan. Ibig sabihin, karunungan na siya, nagpupuspos pa siya ng karunungan. Ibig sabihin, sobrang talino, kapatid. Karunungan na, nagpuspos pa ng karunungan. Ibig sabihin, hindi pang karaniwang tao yan. Ibig sabihin bro, lahat ng mababasang karunungan. Oo. Ibig sabihin bro, ito, tanggap mo, si Kristo to, yung, kasi nakalagay rito eh, sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae at tawagin mong iyong kamag-anak na babae ang unawa. Oo. Ito yun, diba? Kaya nga kapatid, yan nga yan eh. Sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae. Kasi nga, hindi naman ibig sabihin, babae yung karunungan eh. Sabihin mo lang sa karunungan, kapatid mo siyang babae. Kasi nga, yung babae kasi iniingatan eh. Pinapahalagahan. Kaya, ituring mong kapatid na babae yung karunungan. Sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae. Ibig sabihin nun, ingatan mo, pahalagahan mo. Huwag kang papayag na agawin sa'yo. Lokohin mo. Huwag kang papayag na lokohin o saktan ng iba. Ibig sabihin yan, sumisimbolo kasi yan, kapatid. Sumisimbolo yan sa pagpapahalaga sa karunungan. Hindi naman sinabi letra por letra dyan, ang karunungan ay babae. Wala ka namang mababasang ganon. Kung merong nagturo sa'yo na yon na ang karunungan ay babae, walang letra por letrang ganon. Ang karunungan ay babae. Para sa'yo bro, sino yung kapatid na yan? Kapatid na babae tinasabi dyan. Sino yan kuya? Para sa'yo. Sabihin mo sa Bakit kaya babae ang nakalagay? Bakit kaya babae ang pagpapakilala kay karunungan? Yun ang nakalagay. Ikaw ay aking kapatid na babae. Yun nga kasi Sabihin bro. mo sa karunungan, yun ang nakalagay. Kaya kasi nga kapatid, pinapaingatan kasi. Ibig sabihin kapatid, kung naiintindihan mo lang, sabi diyan eh, sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae. Sabihin mo sa karunungan, kapatid mo siyang babae. Kasi nga,
Ang babae kasi pinapahalagahan yan, kapatid na fighter eh. Pinapahalagahan, minamahal. Kaya ituturing mong kapatid na babae yung karunungan. Yung kasi yung aral sa espiritu niyan. Wala ka naman mababasa letra por letra, verbatim, na ang karunungan ay babae. Oh, ang karunungan ay babae. Oh, wala kang mababasang ganun. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na paniniwalaan natin na ang karunungan ay babae. Kahit verbatim kasi walang mababasa nun eh.